Good morning guys. Ito ang ating road trip dito sa eastern part ng Tablas. So gaya na nakita nyo sa ating thumbnail, yung mga lugar natin na dadaanan. Kasi hindi naman lahat ay makukuha natin ng video. So, naging honest tayo, sinilagay na natin, sinulat na natin kung ano yung mga lugar na ating madadaanan. So ito guys ay mahigit lang ng 10 minutes, wala namang 11. So kung gusto nyong mag-enjoy sa ating road trip kasama ang aking tatay at ang aking mga kapatid sa pagdadala namin ng walis tambo papuntang Santa Fe kasi nabol namin yung bangka. So ito guys ay naka portrait na video. So pagtsagaan nyo guys kung may maririnig kayo, makikipagmartisan na kayo sa amin. Wala naman kami sinabing nakaka-offend dyan sa amin kung nag-uusap man kami. Okay? Sana ma-enjoy nyo itong 10 minutes na video. Lalong-lalo na dun sa mga follower nating na nakatira sa mga nabanggit nating lugar. Okay guys? Enjoy and watch. Idadagdag ko lang guys sa aking sinabi. Hindi muna ako mag-i-insert ng music. Although malaking factor yung music sa mga road trip, pero kasi lagi tayo nakaka-copyright, hindi tayo namomonetize. So tsagaan nyo na lang guys yung medyo mahangin na sound ng aming biyahe ha. Wala muna tayong inserted music sa mga music lover na gustong makapanood ng road trip na merong tugtog. Huwag muna kayo matutulog kasi baka makatulog kayo, di ba? So ito, enjoy nyo. Dito na tayo sa may bandang Madalag, Alcantara. Okay, enjoy again. Sa mga follower natin na taga Madalag, Alcantara, paki-comment nga po bakit tinawag na Madalag ang inyong barangay. Marami bang haluan dyan o yung dalag? O kaya ay hinangon nyo ang pangalan nyo sa Madalag Aklan? Paki-comment na lang po kung saan ang galing ang pangalan ng inyong barangay. Siya nga pala para sa mga taga Santa Maria. Correct nga po ako kung ito ay Concepcion Norte o Concepcion Sur kasi nalilito po ako sa boundary ng Norte at saka ng Sur. Okay, comment down po kung ito po ay Norte o Sur. Papasok po yan ng bayan. Diyan din makikita ang very scenic na tanawin sa left side. Ito naman guys, approaching tayo sa Barangay Bakhawan. So nagsimula ang video clip na yan sa may bandang Kabugaw. Paahon tayo dito sa Sitio Punta ng Bakhawan. Ayan, shoutout din sa mga Romero family sa Punta. May mga kamag-anak daw kami dito. Ayan, yan po ang Bakhawan. Madalas busina yung tatay ko dahil may mga bata na papuntang schools. Okay? Tsagaan nyo na lang yung busina niya. Medyo masakit sa tenga. Ito yung portion ng Barangay Bakhawan na medyo rolling. Rolling pababa, pataas. Sitio Punta yan, tawag nila. Ito rin guys, ang daanan papunta sa pinakasikat naming Batanes-like na scenery ay ang Barangay Kabaliwan. Sa taas lang nitong lugar na to, ayan yung entrance. Okay dito guys, dito na kami sa may Barangay Buli. Lumagpas tayo ng Barangay Kamantaya. So itong Barangay Buli ay natanong din natin sa ating sarili kung marami ba tang buli dati. Pero ngayon kunti na lang ang atin nakikita ang buli. Okay, ano kaya ang dahilan bakit tinawag siyang buli? So yan po ay malapit-lapit na sa bayan. Almost 9 kilometers na lang din yan. So ang buli ay maraming bahay sa malapit sa kalsada. At sila rin ay nasa coastal road.
Anyway, halos lahat naman ng kalsada o ng highway sa Tablas ay nasa coastal portion ng isla. Ayan, meron yata ginagawang construction sa area na to nang dumadaan kami. Ayan, merong walis tambo na tinatransport. Ayan. Okay guys, dito na tayo sa Barangay Hinugusan. Isa din sa tanong ko kung bakit siya tinatawag na Hinugusan. Hinugos, from the root word hinugos ba yan? O paano ba yan naging hinugusan? Okay, yung mga follower nating taga Hinugusan, baka masagot nyo ang ating tanong bakit tinawag na Hinugusan yung lugar nyo. Okay? Eto guys, ang maraming gulay dito. Mahilig magtanim ng gulay ang mga taga Hinugusan. Usually, pag may market day, marami sa kanila ang pupunta sa palengke at nagtitinda ng mga gulay. Okay? In fairness, medyo masipag sila sa pagtanim ng gulay. Okay, dito na kami banda sa may medyo mabanging parte ng Hinugusan, yung kasalukuyang ginagawa ng mahabang tulay. Okay, doon nakita natin yung isang truck na that time ay nagkaroon ng problema sa makina at nagka-aberya. Pero ilang oras din naman ay nadaanan na rin yung lugar na yan. Kasi nung nasiraan siya, nakaharang siya. Pero ilang saglit lang naman ay na ayos na rin yung kalsada at tuloy-tuloy na yung daloy ng trapiko sa lugar na yon. Ayan guys, dito mag-ingat kayo lalo kung dumadaan kayo dito sa parte na to ng Hinugusan. Medyo rolling ito, rolling and winding. So kailangan maging maingat. Pero maganda naman yung scenery dahil maraming coconut trees sa paligid. Maberde ito dito. At dito rin yata yung portion na merong tubig sa gitna ng kalsada. Okay? Parang merong bukal na dinaanan yung kalsada kaya nagtutubig. Dito banda yon. Ayan. Hindi natin makita. Malamang nalagpasan na natin. Okay, siya nga pala guys. Itong lugar na to ay tinatawag ding Sitio Dakutan ng Barangay Losong. Okay? Yan siya. Maganda ang tanawin. Malamig sa mata. Isa ito sa paborito kong kalsada na dinadaanan. At syempre, napaka-memorable ang lugar na to sa akin dahil dito na ako muntik mamatay nung ako'y aksidente sa motor. Kung wala akong helmet that time, baka sabog ang ulo ko. Buti lang parang may bumulong sa akin na mag-helmet ka kasi magbiyahe ka ng Luok. So that was 2005 guys. Muntik na ako. First day kong mag-report sa DepEd nang ako'y pumasok nung araw na yon. Buti lang. Hindi ko binigyan pa tayo ng buhay ng Panginoon. Kasi yung lugar na yan talaga, nako, hingilabot ang aking balahibo pag dumadaan ako dyan. Okay guys, baka tayo magtapos. Isa sa advocacy natin ay ang road safety guys. Okay, meron tayong papaalala sa inyong lahat, lalo sa mga nagmamotor. Always remember, blow baggets. Okay guys, blow baggets means B, battery, L, light, O, oil, W, water, B, brake, A, air, G, gas, E, engine, T, tire, and S, self. Okay, napaka-importante siyempre. Meron kang lahat ng bagay maayos sa motor mo. Kung hindi ka naman sa sarili mo, hindi ka maayos ang pakiramdam, huwag ka mag-drive. Okay? So, keep safe guys. Sana nag-enjoy kayo. Malapit na tayong matapos sa video natin. Susunod po dito ay ang Barangay Doña Juana, yung minamahal kong barangay na producer ng walis tambo sa Romblon. Okay? Kung gusto nyo ng walis tambo, punta lang kayo sa Doña Juana. Marami po dyang walis tambo. Okay? Ayan ang Kambayi. Isa sa dinadayo tuwing weekend. Lalong-lalo na maraming tao dyan. Pero pwede rin yung puntahan yan sa weekdays para medyo konti ang tao.
Yan po ang isa sa aming pinagmamalaking tourist area na naghahatak ng maraming local tourist. Of course naman, para sa kapakanan din ng mga investor namin sa aming lugar. Okay, ayan guys, ang ating road trip.